Kuya! Sa una niyang pag-atake, disimulado ang kanyang kilos. Sa ikalawang pambibiktima, siya ay mas naging mapangahas. At dahil sa matagumpay na pangahalay, tila mas naging malakas pa ang kanyang loob. Lumawak ang kanyang iniikutan. At first is sa Kanduman. Tapos yung sumunod doon sa Barangay Tawason, and then nangyari doon sa sa Kasili. Tapos umulit ulit sa Kanduman na naman. Ang bilang ng kanyang naging biktima, mabilis na dumami. Mga 12 reported. Every time na nangyayari yun, pumupunta talaga kami sa mga yung lugar ba. Si retired Police Chief Inspector Raimundo Enriquez, bagong upo lang noon bilang commander ng Mandaue Police Station 6. Last August yun 2017. Nag-meeting tayo ng mga tao, tinatanong natin ano mga problema sa within our EOR o Police Station 6, Mandaue City. Una-una sumalubong na sa atin yung mga rape cases. Sa tansya mo, anong oras nangyari ito? Mga alas 2 po kanina. Sa dalawang buwang pambibiktima, napag-aralan nila ang tila ritual ng rapist. Kasabay man lang? Crime clocking na yon ginawa natin kung anong oras mostly nangyayari. Ari po ako. Saan lugar po yan? Anong oras po nangyari ito? Mga alauna po. Kung anong araw mostly nangyayari. And even the weather condition. Sinali ko yun. Inistudyuhan ko ng almost 2 months. Ang una, ang nakikita natin sa oras is between 1 up to 3:30. Dahil darating sa reporting ng office is 4:30 to 5 to 6. Tapos yung araw, nakikita ko talaga yung mangyayari. Biyernes, Sabado, at saka Linggo ang kinaumagahan ng Linggo. Dahil dito, yun din ang araw at oras na kanilang sinusundan sa kanilang paghahanap sa suspect. Ang problema, maraming dimotorsiklong habal-habal driver sa kanilang lugar. Parang dahil parang siya parang sumasali sa sa karsada ng mga habal-habal. Ang rapist, nagawang iwasan ang mga nagbabantay na pulis. Patuloy itong nambiktima. Ang 18 anyos na si Gemma, isang estudyante, nahulog din sa kamay ng naturang rapist. Galing po kaming workshop. Tapos ayun, madaling araw na natapos mga around 2 a.m. Tapos pauwi na po ako. Sumakay ako ng motor. Medyo kakatapos lang ng ulan. Yung daanan po namin is malubak. Madaming bato. Pagdating namin sa may Eskinita doon papunta sa amin, sabi niya, Miss, hindi na lang ako tutuloy. Lubak-lubak yung daan. Masisira lalo yung motor ko. pagdating po ng sa may Eskinita, may napansin po ako, parang lahat ng ilaw patay. Walang Tapos yung cellphone ko po, lowbat pa. Ng mga panong iyon, bigla na lamang raw nakaramdam ng takot si Gemma. Hindi ko ma-explain yung feeling na parang ang bigat sa paa. Lumingon ako sa likod. May nakita kong may nag-U-turn na motor papunta sa Eskinita. Di ko naman po masyadong pinansin kasi baka taga dun lang. Nag-overtake na siya. Tsaka yung motor niya, dun niya pinark sa may madilim na part ng Eskinita. Nung nakalampas na ako ng konti sa kanya, tinawag niya ako. Yes. Sabi niya, may papaturo daw siya na lugar. Pwede ka sumakay kung gusto mo. Ay, hindi ko po alam yan. Sige na. Sabayan mo akong hanapin natin ang lugar na to. Nooy nagulat raw si Gemma sa sumunod na ginawa ng lalaki. Bakit ba tigas ng ulo mo? Huwag kang sisigaw, kung hindi malilinti ka sa akin! Bigla niya akong hinawakan dito. Masakit. Sobrang hinigpitan niya ng maisap. Puputok ko sa'yo to. Bigay mo na sa akin to. Matagal na Kaya di na ako sumigaw kahit may bahay sa tapat.
may tao na natutulog kasi natatakot na po ako. Nanginig na po ako. Ilang araw nakitang minamanmanan kasi halos everyday daw niya ako nakikita na nagnanasaan nakita sa malayo pa lang. Parang ganun sabi sa akin. Parang nandidiri na ako kasi namamanyak na yung yung tono niya, sabi niya. Siya nga, pakibigay mo na sa akin to, hindi naman kita sasaktan. Uy, ako na niyo na lang po lahat. Huwag niyo na po ako galawin. Basta pa po ako. Si Gemma, magiging biktima walang kalaban-laban. Tapos dinala niya ako sa part ng madilim, dun sa may pinark ng motor niya. Magbabalik ang inyong ABS-CBN. Scene of the Crime, Operative. Huwag po.